mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ang inyong code. So today is October 23, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may BDO Tower sa may Valero. Madali lang po Valero Tower sa may Bel Air Makati po yan. At dadalhin po natin sa may Acacia Hotel sa may Alabang Lobby sa may East Asia Drive, corner ng Commerce Avenue, Philindes Corporate, Alabang, Muntinlupa po yan. Ganyan, Alabang ang mura ng bahay, ang layo-layo. Ayan sir, babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, yan, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. At makinig muna tayo ng mga nagbabagong balita habang inaantay natin itong ating mission. Recommended solid power siya. That's why ang ginawa ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales, recommend niya after finding that there was the sensor Villanueva was guilty for the PIDAP offense. Recommend niya dahil ang power niya lang to recommend. Okay. It's up to the Senate now to act on that recommendation. Okay. So that's So, all. ang ginawa ngayon ni ang gagawin ni Ombudsman Remulla. Ngayon. Remulla Yes. is to reiterate that recommendation. Okay. Pero at that time, Justice, nung yun nga, nirecommend niya at that time, di ba, ni Justice Conchita Carpio Morales, pero at that time, ang Senate President was Coco Pimentel. Hindi in-enforce ni Senate President at that time, Coco Pimentel. So, ibig sabihin, pwede mo bang i-overturn naman just in case binuhay naman ang bagong ombudsman at bago na Senate President? Pwede ba yun? Well, wala namang nakalagay na prescription period, no? Okay. It can be, I think it can be revised. Okay. Dahil hindi naman pwede na uupuan na lang. Okay. So, nasa President Senate niya to decide anong gagawin na. So, can they decide on that on a parang plenary? Dapat via vote? Yes. Majority, hindi pwedeng Senate President na mag-decide, gano'n? Yeah, it's not the Senate President only who will decide. The Senate as a body will have to decide. Kung Senate President na mag-decide, aakyat si Senator Joel. Senator Joel to the Supreme Court. Okay. And I think kung hindi naman mag-act si Senate President Soto, the Ombudsman should go up to the Supreme Court to also To reiterate yung kanyang panawagan o ano bang kasi sabi ng Constitution, it can recommend. The Ombudsman can recommend the dismissal. So para may clarity kung anong mangyari. No? Whether it's just whether the Senate as a whole should vote on that recommendation or not. No? okay. Pero ibig sabihin, so recommendation lang ginawa ni Conchita Carpio Morales, si Justice noon, tapos hindi in-enforce naman ng Senate President ng si Coco Pimentel. Pag nakuha mo ng majority, let's say nagkaroon ng botohan sa Senate and
let's say, hindi manalo or manalo ang, kunwari, ayaw nila na papaalis si Joel Villanueva, ibig sabihin Joel Villanueva will retain, will be retained as senator, yung position niya, senator. Correct, that is the consequence. Okay. Yung pagkakta ng Senate, no? Okay. But I suppose the Ombudsman will also go up to the Supreme Court to find out what is the meaning of that recommendation, no? Whether the recommendation should be decided by the Senate President alone or by the entire Senate. So, mabuti that it should be clarified by the Supreme Court, no? Okay. So, whatever ang maging resulta, kung hindi man aksyonan ito ng Senado or it fails the required number, pwedeng i-direct rin ng Ombudsman to the Supreme Court. Kung gusto niya itigit itong maalis si Senator Joel, gano'n, pwede. Supreme Court na Para mag-clarify. final arbiter. Oo, on this Matagal na case. itong Kaya nga eh. Oo. So, para malaman kung ano ba, anong pwede bang gawin ng Senate President, upuan na lang. Dapat ba i-submit niya for voting? At the very least, dapat Okay. i-submit niya for voting. No? Yeah. Okay, para lang Kasi katulad ginawa ni noon, who was the former President ba noon? yeah, siya yung Senate President noong 2016, nung lumabas yung order. Yeah. Dapat may ruling whether he alone can decide not to implement it or it should be By a vote of the majority. Parang gano'n. Yes. Okay. Dapat ma-clarify yun. Okay. Kaya nga, we're also trying to get the side of Senator si Senator, Coco Pimentel kasi siya yung Senate Yeah. President. Ang posisyon ko, the Senate President, upon receiving that recommendation, dahil constitutional yan eh. Yeah, tama. Nakalagay sa Constitution na pwede mag-recommend yung yung ombudsman. Dapat you should put it to a vote para it can be settled. Okay. So, yun yung dapat maging move ni SP Tito Soto if ever he receives that from the ombudsman. Anyway, just for the record lang, para lang sa mga nakikinig ngayon, at niraran na ko namin kasi yung clearance. Nakalagay mo doon sa clearance niya from the Office of the Ombudsman, Justice. This certifies that our records show that as of September 9, 2025, Emmanuel Joel Jose Villanueva, Senate of the Philippines, tapos sabi niya, has no pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman. Yeah, tama yan. Kasi So, wala meron siyang clearance, pinapakita. Yun ang parang ano niya, sabi niya ngayon. Sabi niya, no pending. Wala nang pending eh. Dahil na-decide na yun Kaya ng nga. ombudsman eh. Kaya nga. So, yun ang sinasabi niya. So, ibig sabihin, that will be another legal challenge that he has to pagsakaling binuhay nga nitong bagong ombudsman. Pero para sa record din ng abala lang ko. Ang bagong ombudsman is not conducting another investigation. Walang pending investigation. Kaya nga, parang inano lang niya, nirevise niya yung dating dismissal order. Just reiterated the recommendation. Okay. Tapos sabi niya, Tapos na yung proceeding. Tapos na, wala nang pending matter sa kanya eh. Okay. Nag-decide nyo na, recommend niya. Tapos, i-reiterate na ngayon. Oo. So parang malinaw lang, Justice, ibig sabihin, kahit 2016 ito nangyari, walang prescriptive period na pwede pa rin mangyari. From a legal standpoint. Wala namang nagsasabi na prescriptive period. Okay. Dahil sa ganyan, wala naman tayong nagsasabi na may prescriptive period yan dahil nakalagay naman sa Constitution yung recommendatory power eh. Oo. So yung issue kasi, no, for those ngayon na watching now, no, itong interview, ito ho kasi yung Joel Villanueva kasi at that time, yung inilabas yung dismissal order, dahil siya and 9 others were found liable for the misuse of the lawmakers 2008 Priority Development Assistance Fund. Ito bali yung PDAP Justice, di ba? So, yun lang, para lang for the benefit ng mga nakikinig. Yun ho yung utos ngayon ng ni Ombudsman Boying Remulla na kaya susulatan si Senate President Tito Soto para at least to effect itong dismissal order that was made by the former Ombudsman noong 2016. Tama ho ba? Yeah. Tama yung dapat Yes, Ombudsman Remulla. At saka, pag walang action in Senate, dapat umakyat siya. Supreme Court. Para mag-decide ng Supreme Court,
ano dapat ang gagawin ng Senate President pag naka-receive siya ng recommendation na ganyan. Pwede upuan niya lang. Dapat should go into the body for voting. So, how did you receive all of this? Ano ko ba ito? As far as you're concerned, kasi you also represent mo yung yung sa sambayan ba yun, sir? Yung grupo ninyo? Yeah. How do you do this development? Okay. Well, tama yun. Dapat may, I would like to see the Supreme Court para may clarity. Kasi ngayon, hindi naman maganda uupuan lang ng Senate President. Dapat ang tingin ko, dapat isubmit niya to the body. Kasi it's not the Senate. The Senate as a whole should decide. So, should, for now, we just received, parang nagkaroon ho ng text yata si Senator Joel ngayon. We already anticipated itong possible harassment. So, obviously, he was saying na parang political harassment plus fake news. Yun yung kanyang reaction. How do you view this reaction? Well, Senator? ano naman meron naman talagang recommendation yung Guzman Morales doon. Kaya nga, oo. Saka na-receive naman talaga ni Coco Pimentel niya doon. Saka ni-reiterate na niya doon. Sangayon ako dyan, nagalaw ni Ombudsman Remulla para mag-send a message. I want the Supreme Court to send them. Ano mong dapat gagawin ng President pag merong recommendation na ganito? Dahil nangyari dito sa House, may recommendation rin sa House. Sino ba yun? I don't recall eh. Pero nangyari Ako na, din during the time yata, during the time may of dismissal order din. Demination. Oh. Ganyan din. Dismissal of suspension. Palagay ko sa House suspension yun eh. Okay, and then ibig sabihin binalikan or revised by another after Yes, the upuan. Inupuan? Well, upuan. Suspension lang yun eh. So, we don't know. Now, we want to know we want a clarity from the Supreme Court. Okay. Kung anong gagawin dapat ng Senate President. That's what we are going to anticipate kasi tomorrow pa yata hopefully we can get the letter from the Ombudsman, the Senator Soto. Yeah, so there's Joel or the Ombudsman to go up to the Supreme Court. Okay, even before magkaroon ng plenary voting, gano'n. Palagay nyo, gano'n ang next move niya. Yeah, before the Joel, we have to go before the plenary voting. Okay. Ang Yan ang anticipate the niya. Supreme Court, kung walang plenary voting, kung the President will say we will not accommodate. Yeah. So after dapat yan. Yeah, okay. Anyway, bago ko rin kayo bitawan, Sky po tayo, sir. yung tungkol na sa announcement mo, kasi alam ko gusto nyo rin na magkaroon ng live stream. Itong ICIO sa proceeding sila, starting next week daw ipapatupad na. How do you view this, Justice? Well, we welcome that of course, my life streaming. And because in the spirit of transparency, and although may mga ibang nagpo-caution sabi nila, huwag daw lahat kasi para daw magsama daw shaming campaign, lalo na yung mga nagte-festival, dapat din yata may part of executive session, Justice. Well, pwede naman mag-request yung resource person or witness for executive session. So, at least may magandang pangyayari ito na welcome development at saka yun yung mga hakbang daw na restitution, okay naman yun, that's along the legal purview ng ating mga Dapat may otoridad. restitution. Oo, Naman pwede balik na, muna, di ba? kasama yun sa agreement, be a statement. Kaya nga. Balik po, dahil Tama. ang gagawin ng tao, magnakaw na lang, tapos mag-overstay witness, pero hindi niya siya uli yung inakaw niya. Di gagawin ng lahat yan. Kaya nga, okay. Ako, maraming salamat, Justice, again for your time at inyong legal insights on this mga pressing development. Salamat po, Justice. Maraming salamat rin. Thank you. Okay, yan ho si Justice Antonio Carpio, former Senior Associate Justice Supreme Court of the Philippines. Okay, yan na naman ho ang isang makabuluhang edisyon ng programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ko bukas. Pero syempre, susunod na, magseservisyo. Kasama si Maan Makapakal at Blitz Bustos.
Bye-bye. CRM petition for peace, pwede po silang lumapit doon. Tugigaraw, Cagayan Valley, lagi kami silang pumunta doon. It has to be Bicol Regional Health Medical Center, saka sa Davao, SPHC, saka sa Cebu, BSCC. Yun yung mga hospital na pwede na lalapitan at para maka-avail po sila ng wheelchairs dito. Ayun. So, yun lamang po ang kanilang gagawin sa upcoming. Kaya pala, Sir Emil, napaka-busy mo eh. bilang, dalawang, bilang UGP ng Rotary Club of Makati F. Sobel, sabi ko nga with the power couple, Ma'am Sir Alex and Ma'am Lucille Lopez, na inyo na rin po talagang bahagi sa advocacy, talaga naman, iisa ang direksyon ninyo at yan ay ang laging makatulong sa ating mga PWD. Maraming salamat po and of course congratulations po sa inyo pong endeavor at ayan yun, makakasama nyo kami para po dyan. Okay, salamat Ma'am Meg at saka salamat sa DCRH at saka sa inyong mga nakapakinig. Opo, kayo po bilang UGP United Good President po ng Rotary Club of Makati of Suwel. Ito po ba sa pamamagitan din ito din ang inyong parang signature program para sa inyong pagiging presidente? Tama po, isa po rin po itong term ko, isa rin sa project namin at saka marami pa po mga ibang project para sa term ko po hanggang next year. Opo, mukhang nanonood sa atin ang Ma'am Lucille at ang Sir Alex. Shout out dong Sir Emil. Ayan. Okay. Meron po kayo mga pasasalamatan ba, Sir Emil? Go ahead po. Baka doon sa ibang mga collaborative ninyo, partners. Pero kung meron man akong pagkasalamatan, walang iba ko kundi yung Church of Jesus Christ of Latter-day Kasi ito talaga yung isa sa signature project ng the Church of Jesus Christ of Latter-day sa buong mundo to, hindi lang naman po sa Pilipinas. Kaya yun ang talagang pinaka-pasasalamatan ko. At saka sa opportunity, ako ay makapag-isip sa simbahan bilang volunteer. Nagpapasalamat din ako sa mga miyembro ng Rotary Club of Makati of Suwel sa kanilang support na binibigay sa akin. Lalo na din na sa mag-asawa. Sila na natin yan sila IDP Alex. Maraming salamat. Yes, sir. Kaya nga natutuwa kami at ipag po ng couple na yan. Grabe. Kaya ang ganda ng direksyon po ng mga programa. Maraming salamat, Sir Emil, and of course, good luck, more power, and congratulations po. Thank you. Thank you so much. Mga kaibigan, si Sir Emil Orencia, ang UGP po ng Rotary Club of Makati of Suwel, at siya po ang wheelchair specialist po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ayan po. Maraming salamat. Isa, go ahead, Isa. Bitaw na. Okay, bumitaw. Maraming salamat kay Iza. Sa ating pong team operation tulong si Iza Gabriel. Okay, thank you so much and God bless. At dami po nating mga partner talaga naman pagdating sa pagtulong. Saludo po kami sa inyo lahat. Thank you so much. Batiin lang muna natin. O si Boyji muna. Ay, batiin muna natin Boss Ryan Reyes and Mike Belen. Ay, pala sila. Sabi ng anak ng Supremo, Sir Durante Rosales. Partner! Kita-kita tayo sa Lugawan, ha? Lugawan ng Operation Tulong. RH39 Boy Gonzales, ang Department of Public Works and Highways na magtatang sa kasubuan para sa transparency at laban sa anomalya sa mga proyekto. Kuya Boy G's. Ang memorandum na pag-reunion sa kasama ang Philippine Commission upang panakasin ang transparency, integridad at batas sa competition sa pagpapatupad ng mga proyekto sa pamalaan. Ayon kay DPWC na Representation, bukod kay CCC and Jefferson, ay kinaginagol magdahil sila ng kasiguan sa anti-money laundering council na pinupunuan ni Executive Director Atty. Matthew David. So
ito unang pagkakataon na naglalagwas sa tatlong ahensya para sa ganitong uri ng kasunduan o pagmamagagtaan ang pondo ng taong bayan. Dinigang din ng DPWH na ang punta ito ay pagmatanggal ng solusyon upang matinsin ang katiwalian at hati ang maayos sa paggamit ng pondo ng bayan. Kailangan ng kasunduan ang sa pagsiyan ng patas sa kompetisyon sa bidding at procurement process habang ang antak naman ay makisang ugnayan upang matuntun at maiwasan ang anumang money laundering na posibleng may kaugnayan sa mga proyekto ng DPWH. Isa rin sa mga pangunahing lagi ng MOA ang higit pang pagkakapatan ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng gobyerno at sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang malinis na pagkakausay na pamalaan. Ito si Boy Gonzales para sa Misaris Unang sa Pilipinas, Unang sa Pilipino. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Ayan, wala na tayong oras. Anyway, uulan, lalo sa hapon, batilikang araw sa umaga, para nga pagkatanghalian, ayun na. Diba, kung ulimlim at talagang... Alam mo, kahapon nagsundo ako ng anak. Pagdating ko sa parkingan ko, napaka-araw pa. Oo. Tapos nung naniniwala, yung tanong natin, naniniwala ba kayo na kaya ho yan maglabas ho ng atol sa ganong kaiksing panahon na anim hanggang 8 buwan? Ang sayo ninyo ay kayo ay naniniwala. Yan, okay. Naniniwala si 4231, naniniwala ako dyan. Abakan ko yan. 5321, sabi niya, sana ho itotohanin talaga ho yan. So, ibig sabihin, naniniwala ho kayo o duda ho yun dito? Hindi kayo naniniwala. Pakitext tayo rin, para klaro, 5321-2174. Hindi ho ako naniniwala. Mabagal ho, mabagal po usad yan. Bagal, usad pagong. Yun, ang sayo ninyo. O, sandali, alas 11:06 ng umaga, bigyan ka muna natin ng ating weather. Sa oras na ito, alamin natin ang tungkol sa painabantay nating bagyong si San Lome. Kaya ba, makakausap natin ang pag-asa. Super Radio, DZWD, Pantay, Bagyo! Sa pamagitan ni Sir John Manalo, ang weather specialist sa pag-asa. Sir John, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Weng. Hindi naman sa ating mga taga-subaybay. Opo, nagkaroon tayo. Ano na ang lagay ng bagyong San Lome? Opo, tuluyan pa po na mas lumina. Itong si Salome ngayon ay tropical depression na lang siya at nasa 115 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. So ay kumikilos pa rin pa southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakikita rin natin no, sa mga susunod na oras.